Nakahawak ng isang baso ng alak ang binata habang nakatanaw sa malawak na lupain. Hindi niya mapigilan ang mapabuntong hininga. Justin, pukaw sa kanya ng kanyang ina. Ma'am, bakit po? Tanong niya sa kanyang ina, sabay harap rito. Your dad said, ikaw muna ang magmamanage ng hasyenda dahil aalis siya papuntang Australia. Saad ng ina. Hindi ba pwedeng si Jordan na lang, ma'am? I'm so busy this week. No, son. Dahil sa'yo gustong ipamahala ng dad mo ang hasyenda. Dahil ikaw yung mas nakakatanda kaysa kay Jordan. Sagot ng ina. Ibinaling ng binata ang paningin sa labas at tumingin sa kawalan. Justin! Ma'am, I have to go. May pupuntahan pa kasi akong importante. Putol niya sa sasabihin ng ina. Umalis agad ang binata at naiwan namang walang nagawa ang ina habang nakatingin sa papaalis na anak. Nagpatuloy ang binata hanggang sa makarating siya sa parking area at pumasok siya kaagad sa kanyang kotse at pinaharurot ito paalis ng kanilang mansyon. Habang binabaybay niya ang daan ay may napansin siyang magandang dilag na nagbibisikleta sa daan habang may dala itong basket na puno ng bulaklak. Malayang inililipad ng hangin ang kanyang buhok na siyang nakadagdag ng ganda sa kanyang malaanghel na mukha. Hindi maiwasan ng binata na idahan-dahan ang pagpapatakbo ng sasakyan nang makita ang dilag. She's beautiful. Sino kaya siya? Takang tanong niya sa kanyang isipan habang nakatingin sa dalagang nagbibisikleta. Nagpatuloy ang binata sa pagmamaneho hanggang sa makarating siya sa bahay ng mga trabahante ng hasyenda. Nais niyang bisitahin ang matandang itinilaga ng kanyang ama para bantayan ang hasyenda Lorenzo. Magandang araw po, Senyorito Justin. Bati ng trabahante sa kanya pagbaba niya ng kotse. Magandang araw ho. Sabay magilaw ng ngumiti sa mga taong naroon. Saan po ba ang bahay ni Mang Bartolome? Magalang niyang tanong sa mga tao roon. Nasa unahan ho, senyorito. Sa may bandang kaliwa po. Nag-iisang bahay lang po sila roon. Saad ng isang babae. Sige, maraming salamat ho. Pasasalamat niya. At agad naman siyang tumungo sa lugar na itinuro ng babae. Mga ilang metro lang ang layo nito sa mga taong tinanungan niya, kaya madali naman siyang nakarating dito. Tao po, tao po. Sino yan? Sagot ng matanda sa loob ng bahay. Mang Bartolome, ako po ito, si Justin. Agad naman niyang sagot. Bumukas naman agad ang pinto nito at lumabas agad ang matanda. Napangiti ito na makita siya nito, sabay yakap sa kanya. Justin, ikaw pala, napadalaw ka. Sabay kalas niya sa pagkakayakap dito. Namiss ko lang ho kayo, Mang Bartolome. Saka siyang ngumiti dito ng matamis. At natawa naman ang matanda sa tinuran niya. Mapagbiro ka pa ring bata ka. Pumasok na muna tayo sa loob at nang makapagkape ka man lang. Saad ng matanda sa kanya. Sige ho, maraming salamat. At pinaunlakan niya nga ang matanda at pumasok naman siya sa loob sa may sala nila. Umupo ka muna dyan at kukuha lang ako ng kape at mainit na tubig. Sabi nito, sabay alis. Maya-maya pa ay narinig niyang may boses ng isang dalaga na nagmula sa labas ang tumatawag. Tay? Tay, nandito na po ako. Saad nito, sabay pasok nito sa loob at nagulat ang binata nang makita na ang babaeng nagbibisikleta pala ito. Sino ka? Agad nitong tanong sa binata. Ha? Iha, andyan ka na pala. Sabay lapag nito ng mainit na tubig at kape sa mesa. Oho, itay, pasensya na po natagalan ako kasi namitas pa ako ng mga bulaklak na ilalagay ko sa puntod ni inay. Sagot niya sa ama. Sabayan mo na muna kaming magkape dito at nang ipakilala ko sa iyo ang anak ng may-ari ng hasyenda. Saad ng ama. Opo, tay, sabay upo niya sa tabi ng ama. Anak, ito si Justin, ang panganay na anak ni Don Juancho Lorenzo at Doña Helen Lorenzo. Justin, ito naman ang nag-iisa kong anak na si Luisa.
pagpapakilala ng matanda sa kanila. Ikinagagalak kitang makilala, Luisa. Sabay abot niya ng kamay. Ikinagagalak rin kitang makilala, Justin. Nahihiya niyang sagot at sabay abot ng kamay nito. Nagkatitigan sila at agad naman binawi ng dalaga ang kamay niya na hawak ng binata. Umiwas agad ng tingin ang dalaga dahil nahihiya siya sa binata dahil ngayon lang siya nakakita ng isang gwapong lalaki na may malakuriyang hugis na mukha at mapuputing balat na animo hindi kailanman nasisinaga ng araw. May manipis itong labi na natural na mapula at may mga mata na kung tumitig ay nakakaakit. Tay, aalis na po muna ako. Aayusin ko pa ho yung bulaklak na ilalagay ko sa puntod ni inay. Saad niya sa ama. O sige, iha. Sagot naman ng ama. Sumulyap lang siya sa binata at sabay yuko bilang paggalang at saka na siya umalis at naiwan naman silang nag-uusap ng matanda. Natapos ang pag-uusap nila ni Mang Bartolome at umuwi na rin siya. Ngunit hindi niya makakalimutan ang malaanghel na mukha ng dalaga. Agad na tumibok ang puso niya sa dalaga sa hindi malaman na dahilan dahil napakasimple lang ng dalaga na wala man lang kahit na anong arte sa kanyang katawan. She's so damn beautiful. I think I like her. Bulong niya sa kanyang isipan. Kuya, pagputol nito sa kanyang pag-iisip. Yes, walang gana niyang sagot. Kuya Justin, anong iniisip mo? Kanina ka pa nakaupo dyan at pinaglalaroan ng baso ng wine mo. Tanong nito. Wala. Maikli niyang sagot. I know you, kuya. Pag ganyan ka, may nagugustuhan kang chika, babes. Pagbibiro ng kapatid sa kanya. Stop it, Jordan. Umalis ka na nga. Pagtataboy niya sa kapatid at tumawa naman ito ng nakakaloko. Uy, si kuya in love. Biro niya dito, sabay takbo sa kanyang kwarto. Natawa na lang siya sa pagbibiro ng kapatid, saka niya tinungga ang laman ng baso. Sa kabilang banda naman, ay naisipan ng dalaga na pumunta sa tabing ilog na di kalayuan sa kanila para maligo. Hinubad niya ang kanyang pang-itaas na damit at pajama. Nakapanloob lang siya ng damit habang naglulublob siya sa ilog. Hay! Nagulat siya sa nagsalita at napayakap siya sa kanyang sarili. Sabay lingon sa lalaking nagsalita. Oops, I'm sorry. Ikaw pala, Luisa. Takang sabi niya. Naku, pwede bang tumalikod ka? Magbibihis lang ako. Saad niya sa binata habang yakap ang sarili. Okay. I'm sorry. Paghingi nito ng tawad, tumalikod naman ang binata at agad naman nagbihis ang dalaga. Okay lang, ano bang ginagawa mo dito? Takang tanong ng dalaga. I was checking around the hacienda. Tinignan ko kasi yung mga tanim dito at nagawi ako rito. Mahaba niyang paliwanag. Ah, ganun ba? Pwede ka nang humarap? Saad ng dalaga, sabay ayos niya ng buhok. Bakit ka naliligo mag-isa rito? Baka kung may ibang makakita sa'yo at gawan ka ng masama. Pag-aalala ng binata. Ha? Wala naman pong masamang tao dito at lagi na po ako naliligo dito tuwing Sabado para magbabad lang sa tubig. Paliwanag niya. No, kahit na. Baka kung may mga dayo dito at makita kang nakapanloob lang na damit at maging demonyo ang utak nila at gawan ka nila ng masama. Pag-aalalang saad ng binata. Pasensya na, hindi ko na ito uulitin. Good. Sabay na tayong pumunta sa bahay niyo at ihahatid na kita. Sabi niya sa dalaga, sa kanya ito inalayan paakyat ng pangpang. Maraming salamat sa iyo, Justin. Pagpapasalamat niya dito habang naglalakad sila papunta sa bahay nila. It's okay. Basta ayaw na kitang makitang naliligong mag-isa sa ilog, Luisa. Opo, hindi na mauulit, promise. Sabay taas niya ng kamay na parang bata. Natawa naman ang binata sa ginawa ng dalaga. Bakit? May nakakatawa ba? Kunot noon itong tanong. Nako, wala naman. Ang cute mo kasi. Saad niya sabay ngiti. Namula naman ang dalaga
dahil sa tinuran ng binata. Ano ba, Luisa? Sinabi lang niya na cute ka, kinikilig ka na agad. Bulong niya sa kanyang isipan. Let's go. Pag-anyaya niya sa dalaga, tumangulang ang dalaga at sabay na silang naglakad patungo sa kanilang bahay. Oh, Justin, nakita mo pala si Luisa. Buti at kasama ka niya. Mag-iliw na saad ng ama. Oho, habang nag-iikot kasi ako, narinig ko na parang may nagtatampisaw sa tubig. Akala ko sirena, kaya pinuntahan ko. Pagbibiro ng binata. At natawa naman ang matanda at ang dalaga. Sira ka talaga, nakangiting saad ng dalaga. O siya, magbihis ka na muna doon, Luisa. Utos ng ama nito. Opo, tay. At agad naman siyang pumasok sa loob para magbihis. At naiwan naman ang binata na nakipag-usap sa matanda. Mga ilang oras rin siyang nakipagkwentuhan sa matanda bago siya umuwi. Paano po? Aalis na po ako. Bukas ulit, Mang Bartolome. Paalam niya sa matanda. Oo, iho. Mag-iingat ka sa daan. Paalala nito. Oho. Luisa, aalis na ako. Sabay matamis na ngiting sabi niya. Mag-iingat ka, Justin. Oo. At saka na ito sumakay sa kotse at ngumiti sa dalaga na matamis. Naiwan naman ang mag-amang nakatanaw sa pag-alis ng binata. Kinabukasan ay ginising siya ng ina dahil tinanghali na siya ng gising. Justin, gumising ka na at mag-breakfast ka na dahil mamaya darating si Margaret dito. Saad ng ina. Mom, I feel sleepy pa. Pwede mamaya na? Walang gana niyang sabi sa ina. No, get up. Justin, you need to get up. Dahil pupunta dito si Margaret at makikita niyang hindi ka pa nakapag-ayos. Sabi ng ina, sabay yugyog niya sa anak. Mom naman eh. I don't care about her. Inis nitong turan. What? Margaret is your girlfriend. Tapos sasabihin mong wala kang pakailam sa kanya? Galit na tanong ng ina. Okay. Maliligo muna ako, ma'am. Labas ka na muna. Sabay tayo niya sa kama. Don't get me wrong, Justin. I want you and Margaret. We'll be together soon. Madiin na saad ng ina. Hindi umimik ang binata at agad na pumasok sa kanyang banyo. Lumabas na rin ang kanyang ina. Lumipas ang ilang minuto ay nakabihis na rin ang binata at bumaba na sa may sala. Nagulat siya at may kasama ang ina na kumakain sa may hapagkainan. Iho, Marga is here. Sabayan mo na kaming kumain. Ang tagal mo kasi kaya nauna na kami. Saad ng ina. Busog pa ako, ma. Magkakapinda lang ako. Walang gana niyang sabi sabay kuha ng kape at timpla. No, Justin, kailangan mong kumain. Hindi naman nakakabusog yung kape ah. Come on. Pangungulit ng ina. Ma'am, I said ayaw ko. Okay? Inis niyang turan. Justin, bakit ayaw mo makinig sa mom mo? Tanong ng socialite na dalaga. Hindi siya sinagot ng binata. Agad naman ito pumunta sa sala at umupo. Ngunit pinuntahan siya ng dalaga. Han, bakit ba? Wala ka ata sa mood ngayon. Kakarating ko lang eh. Paglalambing nito, sabay upo at yakap sa kanyang braso. Margaret, why are you here? Takang tanong ng binata. Hindi ka ba natutuwang makita ko, Han? Malambing pa niyang tanong. Di ba sabi ko I need some space? Sabay kalas niya sa pagkakahawak sa kanyang braso. I know, pero hindi ko kaya, Justin. Because I missed you so much. Ikaw naman ang nauna, di ba? Iniiwasan mo ko because you want some space, right? Tapos ngayon nandito ka? For what? Galit na saad ng binata. No, I'm here because I miss you and I love you, Justin. Mahirap pa yun intindihin. Naiiyak nitong turan. Hey, Justin, are you fighting? Tanong ng ina nito. No, ma'am. I have to go. Saad niya sa ina sabay alis. Justin, where are you going? Come back here. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Galit na sigaw ng ina. Ngunit hindi niya ito pinansin dahil tuloy-tuloy lang siya sa parking area at sumakay sa kanyang kotse
para pumunta sa hasyenda. Sa kabilang banda naman ay nagdidilig ng halaman ang dalaga sa kanilang bakuran habang nagbibihis para pumunta sa bukirin para tignan ang mga tanim na mangga nito. Anak, aalis na ako. Maiiwan na muna kita. Oho, itay. Sige, magluto ka na lang mamaya ng pananghalian natin. Opo, tay. Magiliw niyang sagot sa ama. Umalis na ang ama at nagpatuloy lang siya sa kanyang ginagawa. Hindi niya inaasahan ang pagdating ng binata. Hay, bati ng binata mula sa kanyang likuran. Napalingon siya dito at nagtaka siya dahil ang aga ng binata pumunta dito. Ang aga mo yata? Oo. Sabay ngiti. Halika muna sa loob at nang makapagkape ka na muna. At sabay na silang pumasok sa loob ng bahay at nagtimpla kaagad ng kape ang dalaga para ibigay sa binata. Asan na si Mang Bartolome? Maagang pumunta sa bukid para tignan yung mga manggang namumulaklak na. Masaya niyang paliwanag. Ganun ba? So, ikaw lang mag-isa ngayon dito? Opo, pero mamayang tanghali uuwi rin si itay para mananghalian. Sagot ng dalaga. Luisa, okay lang ba na magtanong ako tungkol sa personal na bagay? Hindi agad nakasagot ang dalaga at napatingin siya sa binata. Ha? Ano ba yun? Sabay iwas niya ng paningin dahil mukhang nahuhulaan na niya kung anong itatanong ng binata sa kanya. May boyfriend ka na ba, Luisa? Tanong ng binata. Ha? Wala pa po. Bakit mo itinatanong? Maangyang tanong sa binata. Gusto ko lang malaman, mas okay na pala na magkasama tayo dahil wala naman palang magagalit. Saad nito, sabay ngiti sa kanya. Napangiti rin ang dalaga, ngunit umiwas siya agad ng tingin dito. Teka, maiwan na muna kita dyan, Justin, dahil may gagawin pa ako sa labas. Paalam niya sa binata. Samahan na kita, ano bang gagawin mo? Wag na, dito ka na lang. No, tutulungan na lang kita. Pangungulit ng binata. Bahala ka. Napapangiting sabi ng dalaga. Sabay na silang lumabas ng bahay at pumunta sa may likurang bahagi ng bahay na may puno ng mga kahoy na sisibakin para panggatong. O ano, kaya mo bang magsibak ng kahoy? Natatawang tanong ng dalaga. Hindi mo pala sinabing ito pala? Sabay pilit ng ngiti. Dahil mukhang hindi pa nagagawa ng binata ang magsibak simula pa noong bata pa ito. Ito lang ba ang gagawin? Kayang-kaya ko to. Ito lang pala eh. Sabay magiliw ng ngiti sa dalaga. Natuwa naman ang dalaga sa paraan ng pagsibak ng binata dahil halatang hindi ito marunong. Bakit ka natatawa dyan? Tanong nito. Wala, ang galing mo pala magsibak. Kunwaring saad niya. Talaga? Huwag ka mag-alala, sa susunod na ipapagawa mo ito sa akin, mas gagalingan ko pa. Sabay ngiti nito ng malawak. Napahalakhak naman ng tawa ang dalaga dahil sa sinabi ng binata. Puno ng saya ang araw na yon habang magkasama sila ng dalaga. Nahuhulog na ang damdamin ng binata sa magandang dilag dahil sa kasimplehan nito at bait nito. Hanggang sa kanyang pag-uwi, ay naiisip niya ang masasayang ngiti ng dalaga para bang nawawala ang lahat ng kanyang iniisip kapag kasama ang dalaga. Pagpasok niya sa loob ng bahay, ay dala niya pa rin ang matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Mukhang ang saya-saya yata ng araw mo ngayon, Justin. Sino bang nagpapasaya sa'yo? Tanong ng ina nito sa binatang napapangiting mag-isa. Wala ma'am, andyan ka pala. Sagot niya sa ina. Yes, kanina pa kita hinihintay. Nasa kwarto mo si Margaret. Doon ko na siya pinatulog para magkausap kayong dalawa. Saad ng ina, nag-iba kaagad ang timpla ng mukha ng binata sa narinig. What? Ma'am, bakit doon mo siya pinatulog? Inis na tanong ng binata. Gusto kong mag-usap kayong dalawa. Galit na saad ng ina. No! Sabay padabog na umakyat sa ikalawang palapag ng bahay at pumasok sa guest room at doon na muna pansamantalang matutulog dahil ayaw niyang makita ang dalagang pinipilit ang sarili sa kanya. Walang nagawa ang ina
sa kanyang anak. Mukhang kailangan ko nang isettle ang magiging kasal nilang dalawa para hindi na mahulog pa sa iba si Justin. I like Margaret for him dahil pareho kami ng taste sa lahat ng bagay. Bulong niya sa kanyang sarili. Kinabukasan ay maagang nagising ang binata dahil balak niyang pumunta sa bahay ng dalaga. Dahil na-miss niya agad ito, naligo siya kaagad at nagbihis. Saka na siya lumabas kaagad. Justin, saan ka na naman pupunta? Hindi ka pa nag-breakfast? Tanong ng ina. Ma'am, titignan ko yung manggahan para tignan kung nagtatrabaho ang mga tao roon. Paliwanag niya sa ina. Ganun ba? Pwede bang kumain ka na muna dito, anak? Baka kung mapano ka niyan kung hindi ka kumain man lang. Turan ng ina. Pinaunlakan na lang niya ang ina para hindi ito maghinala. Masarap bahan? Malambing na tanong ng dalaga. Tumangulang ang binata dito. Niluto ko yan. Teka at maghahanda ako para baunin mo doon. Saad nito, sabay alis sa kinauupuan nito. No, huwag ka na mag-abala pa, Marga. Kakain na lang ako doon kila Mang Bartolome. Paalam niya. Oh sige, malungkot na tura ng dalaga. Anak, pwede ka naman hatiran ni Marga ng makakain mo doon para hindi ka na makikain sa mga tao roon, sabi ng ina. Ma'am, I said wag na. I have to go. Agad na paalam niya sa ina. Hindi ka pa tapos, anak. Ngunit umalis na ang binata at hindi na pinakinggan pa ang ina. Diretso lang siya sa paglabas. Ilang minuto rin ang tinakbo ng kotse niya. Maya-maya pa ay nakarating siya sa hasyenda sa may mga manggahan. Pagbaba niya ng kotse ay tanaw niya ang dalaga na nakaupo sa ilalim ng mangga habang may kung anong isinusulat ito sa isang papel. Hindi napansin ng dalaga na dumating na pala ang binata. Anong isinusulat mo? Mukhang tutok na tutok ka sa isinusulat mo ah. Nagulat ang dalaga nang may biglang magsalita sa kanyang tabi. Ay tikba lang. Sabay hawak niya sa kanyang dibdib. Napatingin siya sa binata. Ano ka ba? Ginulat mo naman ako eh. Sabay tapik niya sa balikat ng binata. Sorry, nagulat pala kita. Nakangiting saad ng binata. Opo, gulat na gulat nga ako, 'di ba? Sagot niya dito, sabay tayo. Sorry talaga. So pwede mo ba akong samahan mamasyal sa kamanggahan? Tanong niya sa dalaga. Pag-iisipan ko pa. Kunwaring sabi niya. Wow, pag-iisipan mo pa? Sige na, samahan mo na ako please. Pagmamakaawa niya sa dalaga. Natawa ang dalaga sa reaksyon ng binata. Sige na nga, sasamahan na nga kita. At masaya silang naglalakad patungo sa manggahan. Habang nagkwakentuhan sila, ay hindi maiwasan ng binata na mapatitig sa dalaga. Lalo na kapag tumatawa ito. Siya kasi yung babaeng walang arte. Kaya lalong nahuhulog ang binata sa dalaga. I think I love you. Bigla niyang turan. Habang nakatanaw sa malawak na manggahan ang dalaga, biglang natigilan sa pagkukwento ang dalaga dahil sa sinabi ng binata. Ha? Maang niyang tanong, sabay titig sa mga mata nito. I said I think I love you, Luisa. Ulit ng binata, sabay hawak niya sa kamay ng dalaga. Baka nagbibiro ka lang. Sabay pilit ng ngiting sabi ng dalaga. No, nagsasabi ako ng totoo, Luisa. I love you. Seryoso niyan turan. Pero hindi natuloy ng dalaga ang sasabihin dahil bigla siyang hinalikan ng binata sa labi. Hindi nakagalaw ang dalaga dahil sa ginawa ng binata. Napapapikit siya dahil sa sensasyon na nararamdaman. Ngunit parang may kung anong gumising sa kanya at bigla niyang itinulak ang binata. Bakit mo ginawa yun? Maang niyang tanong. Luisa, gusto kita. Saad niya sa dalaga. Pero baka may magalit, Justin. Hindi tayo bagay. Dahil isa lang akong hamak na anak ng tagabantay niyo dito sa hasyenda. Turan ng babae. No, kahit ano o sino ka pa, mahal kita at yun ang nararamdaman ko. Turan ng binata. Hindi nakaimik ang dalaga at naglakad siya pabalik sa kinaroroonan ng kanyang bike. Wait, saan ka pupunta? Tanong ng binata habang nakasunod dito.
Ngunit hindi siya pinansin ng dalaga. Agad namang kinuha ng dalaga ang bike at saka ito sumakay dito. Teka, sabay hawak niya sa manibela ng bike. Ano ba? Aalis na ako, Justin. Turan niya. Luisa, mag-usap muna tayo please. Pagsusumamo niya sa dalaga. Napatingin naman sa maamong mukha ng binata ang dalaga. Bukas na tayo mag-usap, pwede ba? Kasi baka hinahanap na ako ni Itay. Saad niya. Pero please Justin, bukas na tayo mag-usap. Sabay kabig niya ng bike niya at inalis naman ng binata ang pagkakahawak rito. Naiwan naman siyang mag-isa habang nakatanaw sa dalagang papalayo. Sa kabilang banda naman ay nakaupo ang ina ng binata sa may entrance habang kausap ang dalagang nais para sa anak. Marga, gusto ko mas lambingin mo pa si Justin para mas mapalapit siya sa'yo. Kausapin mo nang kayo lang, utos nito sa dalaga. Yes, tita. Don't worry at gagawa ko ng paraan para bumalik ang pagmamahal niya sa akin. Magilaw niyang saad, sabay inom niya ng juice. Then gawin mo agad ito, Marga. Dahil ikaw ang gusto ko para sa anak ko. Masaya nitong turan. I will do it, tita. Gagawin ko ang lahat para paksalan niya ako at para magkasama na kami habang buhay. Saad nito, sabay nakakalokong ngiti. Tama nga yan, iha. You can do it yourself at huwag mong hahayaang umibig sa iba si Justin. Utos naman nito. Of course, tita. He's only mine. Bulong nito, sabay malakas na tawa at sabay silang nagtawa ng dalawa. Hey, anong pinagtatawanan yung dalawa dyan? Inis nitong tanong. Justin, nandito ka na pala? Saan ka ba galing? Tanong ng ina, sabay halik niya sa pisngi ng anak. Ma'am, I have to go to my room. Agad niyang sagot. Wait, ngunit umalis na ito agad. Tita, ako na po ang bahala. Saad ng dalaga, sabay habol sa binata, paakyat ng ikalawang palapag. Pumasok na sa kanyang kwarto ang binata at inalis agad ang damit nito. Hindi niya inaasahan ang gagawin ng dalaga. Agad itong yumapos sa kanyang likuran. Hey, what are you doing? Sabay alis niya sa pagkakayakap ng dalaga. Han, ayaw mo na ba sa akin? I really miss you. Lalo na yung pagiging sweet mo sa akin dati. Paglalambing niya. Stop it, Margaret. Di ba ikaw ang may gusto ng ganitong setup? So bakit ka nangihingi ng atensyon sa akin ngayon? Inis nitong tanong. No, hindi sa ganun, Han. Gusto kong bumalik na tayo sa dati. Sabay yakap naman niya dito. Please, gusto ko na muna magpahinga, Marga. Sabay kalas niya dito at pumasok na siya kaagad sa loob ng banyo para maligo. Walang nagawa ang dalaga dahil iniiwasan talaga siya nito. Lumipas ang mga araw at pumunta na naman siya sa hasyenda para tignan ang mga mangga kung pwede na itong i-harvest. Nakarating siya kaagad sa manggahan at nakita niya ang dalaga na may kausap ng mga katrabahante ng manggahan. Hi, bati ng binata sa dalaga habang kausap ang mga tao roon. Senyorito, nandyan ka na po pala. Saad ng isang kausap ng dalaga. Magandang araw ho, bati naman ng iba. Lumingon ang dalaga dito at saka ngumiti. Magandang araw rin ho sa inyo. Saka siya lumapit sa dalaga. Pwede na ba mag-harvest? Tanong niya sa dalaga. Opo, pwede na. Sagot naman agad ng dalaga. Ganun ba? Okay kung ganun. Sabay hawak niya sa braso ng dalaga. Saan mo ba ako dadalhin, Justin? Tanong niya dito. Basta, sumama ka lang. Dinala siya ng binata sa isang mangga na wala pang bunga. Bakit? Anong gagawin natin dito? Takang tanong ng dalaga. Nakikita mo ba itong punong to? Gusto kong dito natin iukit ang pangalan natin. Sabi niya, saka siya sumulat ng letra dito. Iniukit niya ang pangalan nila sa punong iyon bilang pangako nila sa isa't isa na sila ang magkasama habang buhay. Luisa, ipinapangako ko na ikaw lang ang babaeng mamahalin ko sa habang buhay. Pangako niya sa dalaga habang hawak ang pisngi nito. Justin, ipinapangako ko rin na sa'yo ko lang ibibigay ang puso ko kahit na anong mangyari. Sagot ng dalaga. Unti-unting lumapit ang binata sa dalaga at saka niya ito hinalikan ng marahan. Napapikit ang dalaga sa halik ng binata.
Justin! Sigaw ng kung sinong boses ang pumukaw sa kanilang paghahalikan. Napatingin sila sa babaeng sumigaw. Siya ba? Siya ba ang babaeng ipapalit mo sa akin? No! Hindi ako papayag, Justin! Sigaw nito, sabay lapit nito sa kinaroroonan nila. Nagulat ang dalaga sa mga nangyayari. Napatingin siya sa binata. I will explain, Luisa. Sabay lapit ng binata sa babaeng naghihisterikal. Let's go home, Marga. Sigaw niya dito at saka hinila ito papunta sa kotse. No, I want to. Ngunit hindi niya natapos ang sasabihin dahil ipinasok na siya ng binata at ipinaharurot paalis ang sasakyan. Naiwan namang natameme ang dalaga dahil sa mga nangyari. Napaiyak na lang siya sa kanyang palad na wari ay hindi niya makakayanan ang lahat. Lumipas ang ilang oras ay dinala ng binata ang dalaga sa kanilang bahay. Siya ba ang ipagpapalit mo sa akin? Siya ba? Sigaw nito sa binata. Stop it, Marga. Di ba cool off tayo? So bakit ka nagagalit? Ikaw naman ang may gusto nito, right? Ikaw ang nakipag-cool off sa akin. So bakit nagagalit ka? Galit na sabi ng binata. No! Justin, ginawa ko yun because I want some privacy. And I am busy for my career. Ngayon na gusto kong maging okay tayo. Saka ka naman maghahanap ng iba? No! Hindi ako papayag na ipagpalit mo lang ako sa hampas lupang yon. Sigaw niya sa binata. Napabuntong hininga na lang ang binata. Marga, it's over. Turan niya. Napatingin sa kanya ang dalaga, sabay sampal nito ng malakas sa pisngi niya. No, hindi ako papayag na hiwalayin mo ako ng ganito lang. Matapos ang lahat ng sinakripisyo ko sa pagmamahalan natin, hihiwalayin mo lang ako ng ganun lang? Sisiguraduhin ko na hindi magiging kayo ng babaeng yon. Sigaw niya sa binata, saka ito padabog na umalis. Naiwan naman ang binata na hindi alam kung ano ang iisipin. Dahil mahal niya si Luisa, ngunit kailangan niyang panatilihin ang relasyon nila ng babaeng yon. Dahil paghihiwalayan niya ito, mawawala ng share ang ama niya sa kumpanya ng ama ng babaeng karelasyon. Nag-iimpake na ang dalaga dahil aalis na ito sa bahay ng mga Lorenzo. Iha, huwag kang aalis dahil kakausapin ko si Justin. Hindi ako papayag na umalis ka ng dahil lang sa talo ka sa babaeng yon. Marga, don't worry at papaalisin ko ang pamilya nila sa lugar na yon. Saad ng ginang. Totoo ba yan, tita? Malambing nitong tanong, saka itinigil ang pag-iimpake. Yes, Marga, I will share it with you. O baka gusto mong papahirapan muna natin ang babaeng yon bago natin siya paalisin. Saad ng ginang. You are right, tita. Para bumalik na si Justin sa akin, kailangan natin siyang gawa ng bagay na ikasisira niya kay Justin at tamumuhian siya. Saad nito, hindi na umimik ang ginang dahil may naisip na silang mga plano kung paano nila pahihirapan ang dalaga. Sa kabilang banda naman, ay nagdidilig ng halaman ang dalaga. Sa kanilang bakuran, nang may magarang sasakyan ang huminto sa tapat ng bahay nila. Bumaba ito mula sa sasakyan na animo isang kontrabida sa isang pelikula na nakataas pa ang mga kilay nito. Are you Luisa? Mataray nitong tanong sa dalaga. Oho, ako nga po. Magalang niyang sagot. So, ikaw pala ang babaeng kinalolokohan ng anak ko. By the way, anak ko ang lalaking inaakit mo. Hindi niya ba nasabi sa'yo ikakasal na siya? Well, siguro nga hindi niya nasabi sa'yo. Dahil balak ka lang niyang paglaruan. Saka ito tumawa ng malakas. Hindi sumagot ang dalaga dahil sa sobrang sakit ng bawat katagang sinabi ng ginang sa kanya. Dumaloy ang mga luha sa kanyang mga pisngi. You're so innocent, pathetic, ilusyonada. Kung ayaw mong paalisin ko kayo ng ama mo sa lugar na to, please, tigilan mo na ang anak ko. Dahil kahit kailan, hindi kayo nababagay sa isa't isa. Isa ka lamang hamak na dukha. Saad nito, sabay taas niya ng kilay. Agad na itong pumasok sa loob ng kotse at pinaarangkada ang magara nitong sasakyan paalis. Naiwan namang nalulunod sa sakit ang dalaga. Napaupo siya at umiyak sa kanyang mga palad.
Para ba siyang tinakluban ng langit at lupa sa sobrang sakit ng kanyang nadarama. Justin, bakit naman ganoon? Kung kailan natutunan na kitang mahalin, saka mo naman ako sinaktan ng ganito. Bulong niya habang umiiyak. Buti na lang at wala pa ang kanyang ama dahil mas masasaktan ito kung narinig niya ang mga sinabi ng ina ng binata sa kanya. Lumipas ang mga araw na hindi niya nakita ang binata. Naaalala niya ang mga araw na dinala siya ng binata sa may puno ng mangga at sinulat dito ang kanilang pangalan. Pumunta siya sa lugar na yon para tignan ito. Ngunit bago pa man siya makarating sa lugar na yon, ay tanaw niya ang isang familiar na figura sa di kalayuan. Lumapit siya dito at nagulat siya na mapagtanto na ang binata pala ang naroon. Nakita siya nito, kaya agad itong lumapit sa kanya. Wag, pigil niya sa paglapit nito. Huwag kang lalapit, dyan ka lang. Utos niya sa binata. Luisa, please, pakinggan mo muna ako. Hindi ko ginusto ang nangyari dahil ang totoo. Ano ang totoo? Ang totoong niloloko mo lang ako, diba? Tapos ano? Paaasahin mo sa wala? At gagawin mo lang akong tanga, diba? Saad niya, sabay daloy ng mga luha sa kanyang pisngi. No, makinig ka muna please. Let me explain, Luisa. Sagot niya, saka ito unti-unting lumapit. Ano bang ipapaliwanag mo? Durog na ako, Justin. Halos pabulong niyang turan. Luisa, ang totoo mahal kita at ikaw lang ang mahal ko. Wala na kami ni Margaret. Ngunit hindi niya yun matanggap kaya ginagawa niya ang lahat para lang bumalik ako sa kanya. Sabi ng binata habang umaagos ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Justin, please, layuan mo na ako. No, Luisa, hindi ko gagawin yun dahil ikaw ang mahal ko. Sabay yakap niya na mahigpit sa dalaga. Luisa, hayaan mong magsama tayo kahit ngayon lang. Saka siya nito hinila sa kanyang kamay papunta sa isang kubo na malayo sa lahat. Justin, anong gagawin natin dito? Tanong ng dalaga. Dito tayo magpapalipas ng gabi, Luisa, dahil gusto kitang makasama. Saad nito. Hindi pwede dahil hahanapin ako ni Itay at mag-aalala yun. Pag-aalala niya. Huwag kang mag-alala dahil sinabihan ko na siya tungkol dito. Sinabihan ko siyang gusto kitang makasama. Sabay yakap niya sa dalaga. Totoo ba yan, Justin? Tanong niya sa binata. Oo, mahal ko. Nagpaalam ako sa kanya para hindi siya mag-alala. Saad nito. Tumango na lang ang dalaga. Sa kabilang banda naman ay dumating ang mga tauhan ng ginang sa bahay ng dalaga dahil hinahanap ang binata. Ngunit hindi nila ito nakita kahit pa ang dalaga. Nasaan ang anak mo, Bartolome? Alam kong magkasama sila ng anak ko. Ilang beses ko bang sasabihin sa anak mo na hindi sila bagay ng anak ko dahil isa lang kayong hamak na hampas lupa? Sigaw niya sa pagmumukha ng ama ng dalaga. Hindi ko alam ang sinasabi niyo, senyora. Hirap na hirap nitong sagot habang pinipilipit ang leeg nito ng mga tauhan ng ginang. Sumasagot ka pa, ha? Ipapalasap ko sa anak mo ang bangis ko! Sigaw nito. Huwag, maawa po kayo. Pagmamakaawa ng matanda sa ginang. Tapusin siya! Sigaw nito sa mga tauhan. At wala nga silang awa na sinakal ang matanda. Hanggang sa malagutan ito ng hininga. Agad namang umalis ang ginang at naiwan namang nililinis ng tauhan ang pangyayari. Habang mahimbing na natutulog ang dalaga sa mga bisig ng binata, ay biglang pumasok sa kanyang panaginip ang larawan ng kanyang ama. Masaya itong nakatingin sa kanya habang kumakaway. Itay? Itay, saan ka pupunta? Sigaw niya sa ama habang kumakaway ito sa kanyang panaginip. Tay, huwag mo akong iwan, Itay. Bulong niya. Maya-maya pa ay nagising ang binata dahil sa iyak ng dalaga. Luisa? Luisa? Tawag niya sa dalagang umiiyak habang natutulog. Ha? Takang tanong niya sa kanya naalala ang panaginip. Ano bang nangyari sa'yo? Takang tanong ng binata. Justin, si Itay. Sabi niya at agad na bumalikwas ng bangon.
Bakit? Okay naman yung tatay mo, Luisa. Ano ka ba? Sabi nito. Hindi, Justin. Baka may nangyari kay Itay. Kinakabahan ako. Saad ng dalaga. No, okay lang siya, Luisa. Umuwi na tayo, Justin. Gusto ko nang umuwi. Saad niya, sabay tayo at labas ng kubong tinuluyan nila. Walang nagawa ang binata kung hindi ang sumunod sa dalaga. Mga ilang minuto rin silang naglakad bago nila narating ang bahay ng dalaga. Pagpasok ng dalaga sa loob ng bahay nila, ay agad itong natahimik na makita ang ama na nakahandusay sa sahig at wala ng buhay. Hindi. Itay! Itay! Sigaw niya, sabay hagulgol niya ng iyak. Itay! Sinong may gawa nito? Hindi! At walang humpay na iyak ang tanging marinig sa kalagitnaan ng gabi. Sabay yakap sa ama. Napatulala ang binata sa nakitang eksena sa loob ng bahay ng dalaga. No, sinong may gawa nito? Sigaw ng utak ng binata. Umuwi ang binata, nabitbit ang mga tanong sa kanyang isipan dahil sa nangyari. Nakarating ang binata sa kanilang bahay at dumiretso siya sa loob ng kwarto ng ina. Nakita niya ang ina na nakaupo ito at may hawak na alak sa kanyang kabilang kamay. Ma'am! Galit niyang tawag sa ina. Saan? Nandito ka na pala? Nag-aalala ako sa'yo. Kunwaring saad ng ina. Ma'am, ikaw ba? Ikaw ba ang may gawa sa pagkamatay ni Mang Bartolome? Galit niyang tanong sa ina. No, wala akong kinalaman sa mga sinasabi mo. Iho, mukha ba akong mamamatay tao? How dare you to think of me like that? Kunwaring umiiyak ito. Then who did this? To Mang Bartolome? Galit niyang tanong. Ipapaimbestiga natin, anak. I don't know about that. Baka may nakaaway siya kaya siya pinatay. Kunwaring sabi nito. I have to go. Kailangan ako ni Marga. Saad niya sabay alis. Justin, no! Walang aalis. Hindi ka makakalabas ng bahay na to. Dahil pag ginawa mo ang gusto mo, baka mapapahamak ang babaeng mahal mo. Sigaw ng ina. At natahimik ang binata sa sinabi ng ina, saka siya humarap rito. So ikaw nga ang may pakana ng lahat sa pagkamatay ni Mang Bartolome? Sabay matiim na titig sa ina. No, hindi ko magagawa yan. Binabalaan lang kita. Pag hindi ka sumunod sa sinabi ko, mapapahamak ang babaeng kinababaliwan mo. Saan nito? Sabay labas niya ng kwarto. Naiwan namang napapaisip ang binata sa sinabi ng ina. Lumipas ang ilang araw na pagluluksa ng dalaga. Lubos siyang nagsisisi sa pagsama sa binata dahil alam niyang hindi ito mangyayari kung hindi siya sumama. Ngunit na naig ang damdamin niya noong araw na yon at hindi niya matanggap ang lahat ng nangyari. Luisa, dun ka na muna sa bahay kung gusto mo. Saad ng kanyang tiyahin habang nag-iimpake siya ng mga gamit. Opo, tita. Sagot niya naman habang malungkot na inaayos ang mga damit sa loob ng bag. O siya, hihintayin na lang kita sa labas, iha. Saad nito. Opo. Sa kanya inayos ang lahat bago niya iniwan ang bahay nila ng kanyang ama. Malungkot siyang tumingin sa kanilang bahay bago siya umalis. Sa kabilang banda naman, ay pinag-uusapan na ang tungkol sa kasal ni Margaret kasama ang mga magulang nito at ang ina ng binata. Balae, nasisiyahan ako na sa simbahan rin ang punta ng dalawa. Magiliw na tura ng ina ng binata. Oo nga, balae, kaya pag-usapan na natin ang tungkol sa araw ng kasal nila. Saad ng ama ng dalaga. Sige, balae, ang gusto ko sana sa lalong madaling panahon natin gaganapin ang kasal para wala na mga insektong aaligid sa kanilang dalawa. Alam mo naman, mahirap, di ba? Sabay ngiti ng ginang sa mga magulang ng dalaga. Nakaupo lang ang binata at nakikinig sa mga sinasabi nila. Ngunit hindi pumapasok sa kanyang isipan ang mga sinasabi ng mga ito dahil puno ang isipan niya sa pag-iisip sa babaeng mahal. Iho, bakit mukhang sobrang lalim ng iniisip mo? Tura ng ina ni Marga sa kanya. Napatingin naman siya sa mga ito. Hindi naman po.
Agad niyang sagot sabay pilit ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Hon, are you okay?" Kunwaring paglalambing ng babae. "Yes, I'm okay. Nakikinig naman ako eh." Walang gana niyan turan. "So, what's your plan? Anong gusto niyong concept ng kasal niyo?" Tanong ng ina ng dalaga. "Mom, I think gusto ko garden wedding." Masayang saad ng dalaga. Nakatulala lang sa kawalan ang binata na halatang hindi na gusto ang kasal na magaganap. "Han, agree ka ba?" Malambing na tanong ng dalaga. "It's up to you. Yan naman ang gusto mo, di ba? It's your idea, so yan ang gagawin natin." Turan niya. "So, okay na ang lahat?" Tanong ng ama ng dalaga. "Yes, so preparation na lang." Natutuwang saad ng ina. Natapos ang usapan, nawala roon ang isipan ng binata dahil naiisip niya pa rin si Luisa. Isinakripisyo niya ang puso para lang hindi masaktan ang dalaga sa maaaring gawin ng ina. Lumipas ang ilang buwan ay nabalitaan ng dalaga ang kasal na magaganap mismo sa mansyon ng mga Lorenzo. Labis ang sakit na nandarama nang malamang ikakasal na ang lalaking minahal. Nais niya itong makita. Kaya pumunta siya sa kasalang iyon. Pagpasok niya sa garden na iyon, ay kitang-kita niya ang bawat titig ng mga tao roon. "Luisa," tawag ng binata habang papalapit ito sa kanya. Lumingon siya sa lalaking tumawag sa kanya. "Justin," bulalas niya. Agad siyang hinila ng binata papunta sa parking area. "Luisa, umuwi ka na please." Sabay ng patak ng mga luha ng binatang sabi niya sa dalaga. "Justin, hindi mo na ako mahal. Bakit ka magpapakasal sa kanya?" Habang umaagos ang luha sa kanyang mga pisngi. "Luisa, kailangan ko tong gawin. Dahil pag hindi ko to ginawa, mapapahamak ka, Luisa. Please, umuwi ka na. Ayoko may mangyaring masama sa'yo." Pagsusumamong saad ng binata. "Kahit ikamatay ko pa, Justin, mahal kita." Halos pabulong niyang saad sa binata. "Kunin siya!" Sigaw ng babaeng pakakasalan sa mga tauhan nito. "Margaret, no. Uuwi na siya. You don't need to force her." Saad niya sa babae. "No, she ruined my wedding. Kunin niyo siya at alam niyo na kung anong dapat niyong gawin." Sigaw ng babae. "No, Luisa! Justin, tulungan mo ako!" At pinaghiwalay silang dalawa ng mga tauhan ng babae. Dinala ang dalaga sa isang masukal na gubat para gawan siya ng masama. "Pare, dapat pakikinabangan muna natin siya bago natin siya tudasin." Saad ng isang lalaki sa kasama. "Wag po, maawa po kayo." Pagmamakaawa niya sa mga ito. "Pare, hayaan na lang natin siya. Wala naman siyang kasalanan eh." Turan ng isa. "Anong hayaan? Baka ikaw pa ang tudasin ni Madam Margaret." Sabi ng matabang lalaki. "O paano, nandito na tayo. Ibaba niyo na siya." At ibinaba na nga siya ng mga ito. "O paano, ako ang mauuna." Atat na sabi ng isa sabay ngisi nito. "Wag, maawa po kayo." Saad ng dalaga. Inihiga siya ng isang lalaki para simulan na siya nitong halikan. Ngunit nakakuha siya ng bato at ipinukpok ito sa ulo nito at nang makitang hindi nakatingin ang mga kasama nito, agad niyang itinulak ang lalaking manyakis at tumakbo siya na mabilis. "Nasaan ang babae?" Sigaw ng isa nang makitang nawala na ang babae at nakahiga ang lalaking nais halayin siya. "Habulin siya!" Sigaw na nakatataas sa kanila. Tumakbo siya ng tumakbo kahit hinihingal na siya para lang makalayo siya sa mga lalaking nais siyang patayin. Nakalayo na rin siya sa mga ito. Nagtago muna siya sa may puno na puno ng mga damo. "Pare, mukhang wala na siya. Baka nakababa na siya sa may daan." Saad ng isa habang nakatingin sa may pangpang. "Huwag niyong sasabihin kay madam na nakatakas ang babae dahil mananagot tayo." Saad ng isa. Hindi umimik ang dalaga at tinakpan ng kanyang mga labi. Rinig na rinig niya ang mga sinasabi ng mga ito. Maya-maya pa
ay wala na siyang naririnig na anumang ingay. Kaya tumingin muna siya para tignan kung wala na nga sila. Lubos ang saya niya nang mapagtantong wala na nga ang mga ito. Naglakad siya pababa ng pangpang para maghanap ng tumulong sa kanya. Ngunit nadulas siya at tumama ang kanyang ulo sa bato kaya nawalan siya ng malay. Isang araw ang lumipas. Unti-unting iminulat ng dalaga ang kanyang mga mata at pinaikot niya ang kanyang paningin sa loob ng kwartong yun. Nasaan ako? Maang niyang tanong at pinipilit na maupo. Ma'am, huwag ka na munang tumayo dahil hindi pa gumagaling ang mga sugat mo. Saad ng isang babae na may katandaan na. Aray, napapangiwinturan niya sabay hawak sa sumasakit na ulo niya. Ma'am, utos po ng doktor na kailangan mo po munang magpahinga. Saad nito, saka siya nito inalalayan sa braso. Sino ka po ba? Takang tanong niya sa matandang babae. Ako ho si Manang Bioli. Pakilala niya sa sarili, sabay ngiti na matamis. Napaisip ang dalaga kung paano siya napunta sa lugar na ito at paano siya nakaligtas sa mga taong nais siyang patayin. Ikaw, Iha, anong pangalan mo? Tanong nito sa kanya. Ho, Luisa ho, pero pwede po bang Liza na lang ho? Liza na lang ang itawag niyo sa akin. Pagpapakilala niya dito. Napakagandang pangalan, Iha, kasing ganda mo rin. Magilaw nitong turan. Nako, hindi naman po. Sabay ngiti niya. Iha, ano ba ang nangyari sa'yo? Bakit ang dami mong galos sa katawan mo at sugat sa ulo mo? Takang tanong ng matanda sa kanya. Naalala niya na hinahabol siya ng mga kalalakihan na gustong pumatay sa kanya. Nagsuot siya sa mga damuhan na maraming tinik, kaya maraming sugat. Wala ho. Paano po ko napunta sa lugar nito? Taka niya ring tanong. Nakita ka ni Senyorito Jerry sa kagubatan na walang malay at puno ng dugo, paliwanag ng matanda. Sino po siya? Maang yan tanong. Siya ang nag-iisang anak ni Don Emilio Florante at Doña Catalina Florante. Turan nito. Ganun ho ba? Sagot niya. O siya, bababa na ako para maghanda ng pananghalian. Maiwan na muna kita dito, Iha, at magpahinga ka na muna. Utos nito. Tumangulang siya sa mabait na matanda at saka ngumiti ng marahan. Mga ilang araw rin siyang nanatili sa kwarto. Nais niyang bumaba dahil pakiramdam niya ay okay na siya. Kaya inayos niya muna ang sarili bago bumaba ng kwarto. Oh, Iha, bakit ka bumaba? Tanong ng matanda habang pababa siya ng hagdan. Ho, nais ko po kayong tulungan sa mga gawaing bahay. Bulalas niya sabay ngiti. Nako, hindi ho pwede. Dahil ang bilin ni Senyorito, kailangan ka naming alagaan. Kaya hindi ka pwedeng tumulong. Dahil mapapagalitan kami ni Senyorito Jerry. Saad ng matanda na makababa na siya ay hinawakan niya ang matanda sa braso sabay lambing. Huwag ka pong mag-alala, Manang Bioli, kasi okay na po ako. At alam ko na po ang mga trabahong bahay dahil hindi naman po ako mayaman para pagsilbihan niyo. Turan niya sabay ngiti. Kahit na, Iha, mapapagalitan pa rin kami dahil yun ang bilin sa amin. Okay lang po yun. Saan po ba dito ang kusina at nang makatulong naman po ako sa pagluluto? Tanong niya. Pagharap niya sa gawing kusina ay nabangga niya ang isang matipunong katawan at muntik na siyang matumba dahil sa pagkabangga dito. Ngunit agad siyang hinawakan sa bewang kaya nagtama ang kanilang paningin. Matagal sila sa ganoong posisyon at napatingin ang dalaga sa labi nito na likas na mapula. Napakagwapo niya. Ay, ano ba, Luisa? Tumigil ka nga. Sigaw niya sa kanyang utak. Naku sir, sorry po. Agad niyang sabi na makabawi na siya. Tumayo siya kaagad at nahihiyang yumuko. Okay ka na pala, so maaari ka nang umalis. Turan nito. Napatingin ang dalaga sa binatang nagsasalita. Ano daw? Paaalisin niya ako kaagad? Wow, ang sungit naman ng isang to. Bulong niya sa sarili. Po, bigla niyang sagot.
tumingin ito sa kanya na walang ekspresyon ang mukha. Senyorito, hindi pa hulubusang gumagaling ang mga sugat ni Miss Liza. Tura ng matanda. So bakit siya nandito? Di ba dapat nagpapahinga lang siya para gumaling siya kaagad? Masungit nitong turan. Nako, ang sungit naman ng mamang to. Mukhang pinaglihi sa galit. Bulong niya sa isip. Senyorito, nais ko po sanang tumulong sa pagluto ni Manang Violi bilang pasasalamat ko po sa pagligtas niyo sa buhay ko. Saad niya sa bayuko. No, you're not fine. Kaya dapat magpahinga ka na muna doon at magpagaling ka na. Pwede ka nang umalis dito. Turan niya. Sabay alis at walang lingon na nagpatuloy sa pag-akyat sa ikalawang palapag ng bahay. Nako, Liza, pagpasensyahan mo na si senyorito sa inasal niya. Pagpapaumanhin ng matanda sa dalaga. Okay lang po, Manang Violi. Babalik na ho ako sa kwarto. Saad niya sabay alis. Nasa kanyang kwarto na ang binata. Hindi niya maiwasang maisip ang dalaga dahil nakikita niya sa dalaga ang mukha ng kanyang namayapang kasintahan. Pareho rin sila ng galaw at ekspresyon ng mukha. Jeric, she's not Hurley. Kamukha niya lang ito. So stop thinking about her, okay? Bulong niya sa isip. Nahiga na muna siya para makapagpahinga. Naalala niya ang gabing nakita niya ang dalaga sa kasukalan. Nakita niya itong nakahandusay sa may damuhan habang naghahanap sila ng panggatong para sa bonfire nila ng pinsan. Ayun ang nakita nila. Duguan ito at walang malay kaya sinubukan niyang hawakan ng pulso ng dalaga at napagtanto niyang buhay pa ito kaya iniligtas niya ang dalaga kasama ang pinsan. Sino kaya siya? Bakit malaki ang hawig niya kay Harley? Tanong niya sa kanyang isipan. Alam niya nag-iisang anak lang rin si Harley na mga Gustavo kaya hindi maaaring magkapatid sila. Senyorito, tawag ni Manang Violi sabay katok sa pinto. Po, ano po yun Manang Violi? Tanong niya dito. Kakain na ho senyorito. Saad nito. Okay, susunod na po ako. Sagot niya naman. Agad naman siyang tumayo para magbihis ng damit at bumaba na. Pagdating niya sa kusina, ay nakita niya mag-isa lang siyang kakain kaya pinatawag niya ang dalaga sa kwarto nito para sabayan siyang kumain. Maya-maya pa ay bumaba na nga ang dalaga at dumiretso ito sa kalapit na upuan. Sabayan mo akong kumain. Sabay tingin dito. Luisa ang totoo kong pangalan pero pwedeng Liza na lang ang itawag niyo sa akin. Paliwanag niya. Liza? Okay, let's eat. Saad nito, sabay subo nito. Napatingin ang dalaga sa binata. Yes, why? Takang tanong ng binata sa dalaga nang makitang nakatitig lang ito sa kanya. Pasensya na po, pwede po ba magtanong? Turan niya. Ano yun? Tanong nito sa gitna ng kanyang pagnguya. Hindi po ba sasabay sa ating kumain si Manang Violi? Takang tanong niya habang nakatingin sa mga katulong na nakatayo lang sa kanilang likuran. Tumingin rin ang binata sa mga ito. Kasi hindi ako makakain kapag may mga nakatingin sa akin habang kumakain. Bulong niya sa binata. Okay. Manang Violi, pwede po bang umalis na muna kayo? Utos niya sa mga ito. Teka, sandali po. Bakit mo sila pinapaalis? Inosente niyang tanong sa binata. Ha? Di ba sabi mo hindi ka makakain pag may mga nakatingin sa'yo? So, paaalisin ko sila para makakain ka. Turan ng binata. Hindi naman po sa ganun, sir. Tanong ko lang po, pwede po ba silang makisabay sa atin? Naaawa po kasi ako sa kanila. Hindi niya natapos ang sasabihin dahil pinutol agad ito ni Manang Violi. Liza, okay lang kami. Kumain na kami kanina. Kaya huwag ka na mag-alala sa amin, okay? Saad ng matanda sa dalaga, sabay ngiti. Pero, kumain ka na dyan, iha, para mainom mo na ang gamot mo mamaya pagkatapos mong kumain. Saad nito, sabay tawag niya sa mga kasamahan para umalis. Walang nagawa ang dalaga. Kung hindi ang kumain, nakasabay ang binata. Pwede ba akong magtanong, Lisa? Panimula ng binata. Oo naman po. Ano po ba yun? Paano ka nga pala umabot sa lugar na yun? Tanong nito. Ha? Saan po?
Maang niyan tanong, doon sa gubat. May gusto pong pumatay sa akin. Turan niya, sabay hawak niya na mahigpit sa tinidor at kutsara. Nag-isip muna siya bago niya ipinatuloy ang sasabihin. Sino? Maang na tanong ng binata. Nagmahal ako ng taong alam kong hindi naman magiging kami kahit kailan. Ayaw sa akin ng mga magulang niya dahil isa lang akong hamak na mahirap. Kwento niya. At sa araw ng kasal nila ay pumunta ako para sana makita ang lalaking mahal ko kahit na sa huling pagkakataon. Ngunit nakita kami ng fiancé niya at ipinadakip ako sa mga tauhan niya. Nais niyang mawala ako sa landas nilang dalawa kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ipapatay ako sa masukal na gubat. Ngunit bago pa man mangyari yun ay nakatakas ako. Tumakbo ako na mabilis at nagtago kaya hindi nila ako nagawang patayin. Mahaba niyang kwento sa binata. Napatitig ang binata sa dalaga. Nakita niya ang namumuong luha sa kanyang mga mata. Ramdam niyang totoo ang mga sinasabi ng dalaga. Alam mo ba, pati ang tatay ko pinatay. Madiin niyang turan, sabay daloy ng luha sa kanyang mga pisngi. Ang sakit-sakit na ginawa nila. Hinamak nila ako at niyurakan ng pagkatao ko. Tama ba yun, senyorito? Porkit isa lang akong hamak na mahirap, ay ganun na lang kababa ang tingin nila sa pagkatao ko. Halos pabulong niyang sabi, sabay sunod-sunod na agos ng mga luha sa kanyang mga mata. Ramdam ng binata ang sakit at bighating nararanasan ng dalaga. Kaya tumayo siya at binigyan niya ito ng panyo. Lumapit siya dito at iniharap sa kanya ang dalaga. Sabihin mo sa akin kung sino sila, Lisa, at tutulungan kita. Bulong niya sa dalaga. Kinuha niya ang panyong iniabot ng binata sa kanya, saka siya napayakap dito. Senyorito, hindi ko gustong maghiganti. Ngunit nais kong makuha ang hustisya ng pagkawala ng tatay ko. Bulong niya, sabay pag-agos ng mga luha sa kanyang mga mata. Don't worry, Liza. Tutulungan kitang ipaghiganti ang ama mo at ang hustisyang hinihiling mo. Saad nito. Maraming salamat. Turan niya, sabay kala sa pagkakayakap dito. Nagkatitigan sila na animoy wala ng bukas. Isang taon na ang nakalipas mula nang mawala ang dalaga sa bayan nila ng Lorenzo. Hindi na nakita pa ang dalaga mula nang matapos ang kasal ni Justin sa babaeng ito. Han, sabay na tayong kumain. Tama na yung trabaho mo. Paglalambing ng asawa sa kanya. Please, Marga, huwag mo akong pakialaman sa ginagawa ko. I am so busy. Turan niya habang nakatingin sa computer nito. Kumain na muna tayo. Mamaya na yan. Pangungulit niya. Stop it, Marga. Mauna ka nang kumain, okay? Saad niya at saka siya tumayo para lumabas. Pumunta siya sa may terrace at umupo siya sa sofa. Hindi na sumunod pa ang asawa dahil alam nitong galit siya. Senyorito, tumatawag ang papa niyo. Pukaw ng kasambahay sa kanyang pag-iisip. Okay. Tinanggap niya ang cellphone na ibinigay nito. Agad namang umalis ang babae. Yes, Dad? Tanong niya sa kabilang linya. Justin, we have meeting for Mr. Florante, the CEO of Florante's company. I need you to be there para personal mo siyang makilala. This is the big opportunity to deal with them. He's a multi-billionaire son. Masayang saad ng ama. Okay, Dad. What time is it? Tanong niya sa ama. 8 o'clock in the morning, son. See you tomorrow. Okay, Dad. At saka na ito pinatay ng ama sa kabilang linya. Matapos niya makausap ang ama, ay ipinikit niya ang mga mata. Luisa, asan ka na? Patawarin mo ko kung wala akong nagawa sa araw na yun. Pinagsisisihan ko na hindi ko pinaglaban ng pagmamahalan natin. Kahit kailan, wala kang magiging kapalit sa puso ko, mahal. Sabay patak ng luha sa kanyang mga pisngi. Nasasaktan siya sa tuwing naiisip niya ang dalaga. Hindi niya mapigilan ang umiyak dahil hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin siya sa mga nangyari sa kanila ng dalaga. Pinagsisisihan niya ang lahat na mas pinili niya magpakasal sa babaeng hindi niya mahal. Kinabukasan ay nagsuot siya ng suit at tuxedo para magmukha naman siyang elegante. Han, sasama ko para makilala ko rin kung sino yung Mr. Florante na yun. Turan nito. No, dito ka lang.
Wala ka namang gagawin doon, di ba? Saad niya. I don't care. Basta sasama ako para maipakilala mo rin ako bilang asawa mo. Pagkukulit nito sa kanya. Hindi na umimik pa ang binata at agad na siyang bumaba. Maya-maya pa ay bumaba na rin ang asawa niya. Nakasuot ito ng eleganteng damit na kulay itim. Bumagay naman sa asawa ang damit, ngunit wala siyang pakailam dito. Sumakay na sila ng kotse at katahimikan lang ang nagaganap sa kanilang dalawa. Tumunog ang cellphone niya at sinagot niya ito kaagad. Yes, Dad? Tanong niya. Saan? Papunta na sila dito, kaya bilisan niyo. Utos ng ama. Yes, Dad. At pinatay na nga ng ama ang linya. Ilang minuto pa ay nakarating na sila sa kumpanya nila. Huminto sila sa harapan nito at doon na rin sila bumaba. Pumasok na rin sila sa loob ng kumpanya at dumiretso sila sa meeting room habang nakahawak ang asawa sa kanyang braso. San, buti at nandito na kayo dahil paparating na si Mr. Florante kasama ang girlfriend nito. Saad ng ama. Iho, galingan mo sa pagdeal sa kanya para makuha natin ang loob niya. Tura ng ina niya na masayang nakangiti sa kanya. Ngunit parang walang pakailam ang binata sa mga sinasabi ng mga ito. Han, nandito lang ako para suportahan ka kung anong magiging deal niyo ng Mr. Florante ngayon. Tura naman ng asawa niya. Wala siyang naging sagot sa mga sinasabi ng mga ito. Maya-maya pa ay pumasok ang sekretary nila. Sir, ma'am, nandito na po si Mr. Florante at ang girlfriend niya. Paalam ng sekretary nila. Okay, papasukin mo na sila. Excited na saad ng ina ng binata. At pagbukas ng pinto ay pumasok ang isang gwapong binata na sa unang tingin mo pa lang ay para itong modelo dahil sa taglay na kakisigan. Hawak niya naman ang kamay ng girlfriend nito na parang diyosa sa ganda. Naka-sunglass ang dalaga habang taas noong nakatingin sa mga ito. Welcome, Mr. Florante and Miss Liza. Maikling sagot ng dalaga. Miss Liza, have a seat. Magalang na saad ng ama ni Justin. Bago umupo ang dalaga, ay inalis na muna niya ang sunglass niya at tumingin sa ina at asawa ng lalaking minahal. Luisa? Nauutal na turan ng ina ng binata at napatingin rin ang mag-asawa sa kanya at nagulantang ang lahat sa nakita. Para silang nakakita ng multo dahil sa mga reaksyon nila. Who is Luisa? Kunwaring tanong niya. Wala. Kahawig mo lang po. Maang nasaad ng ina ni Justin. Oh, really? By the way, nice meeting you, Lorenzo family. Madiin niyang sabi, sabay tingin sa lalaking minahal. Napatitig ito na matiim sa kanya, nawaring may pagtatanong sa kanyang mga mata. Well, nice meeting you too, Miss Liza. Sabay taas niya ng kamay para makipag-shake hands sa dalaga, ngunit tinignan lang ito ng dalaga at hindi pinansin. So, we have to start our meeting. Agad niyang sabi, sabay upo sa tabi ng lalaking minahal. Nanatiling nakatingin lang ito sa kanya. Ang laki ng pinagbago mo, Luisa. Alam kong ikaw to. Dahil ang balat sa may braso mo ay siyang magpapatunay na ikaw si Luisa. Kahit baguhin mo man ang pangalan mo o ang pananamit mo, ikaw pa rin tong babaeng minahal ko ng sobra. Bulong niya sa isip niya habang nakatitig sa dalaga. Son, are you listening? Tanong ng ama nito. Yes, Dad. Sagot niya. I have terms and conditions for your proposal. If you agreed, then we can make a deal. Saad ng gwapong boyfriend. Pwede ko bang pag-aralan kung anong mga terms and conditions ito, Mr. Florante? Tanong niya. Yes, of course. Take time to read. Sabi nito. At binasa naman na binata ang lahat. Matapos niyang basahin ang lahat, ay pinirmahan na ng bawat kampo. Maya-maya pa, ay paglabas nila ng binata, nagpaalam muna siyang pumanhik muna sa comfort room. Ilang minuto rin siya sa loob ng comfort room. At pagkatapos ay lumabas na siya kaagad. Ngunit nagulat siya nang bigla siyang hilahin ni Justin papasok sa loob ng comfort room. What are you doing? Let me go! Pagpipiglas niya sa pagkakahawak ng binata. No,
Hindi kita bibitawan hanggat di mo sinasabi sa akin ang totoo. Mariing tura ng binata. Justin, please, let me go. Luisa, I know na ikaw to. Kahit baguhin mo man ang pangalan mo, hindi pa rin magbabago ang lahat, Luisa. Saad niya dito habang naka-corner ang dalaga sa kanyang mga bisig. Narito ka ba para maghigante? Tanong niya saka tumitig ng matiim sa dalaga. Stop it, Justin. I don't know what you're talking about. Kunwaring sabi niya. Hindi mo alam? No, alam kong nagkukunwari ka lang. Bulong niya sa tenga nito at lihim na napapikit ang dalaga sa ginawa ng binata. Please, pagsusumamo niya sa kanya, napatitig naman siya sa lalong gumagandang mukha ng dalaga. You know I love... Liza, are you done? Tanong ng boyfriend habang kumakatok ito sa may pinto ng CR. Nataranta naman ang dalaga at bahagya niyang itinulak ang taong mahal. Yes, I'm done, babe. Turan niya mula sa loob ng CR. Ngunit bago niya pa mabuksan ang pinto, ay hinila siya ng binata at hinalikan. Nagulat siya sa ginawa ni Justin. Ramdam niya ang pagmamahal sa bawat galaw ng labi nito. Nagustuhan ito ng dalaga, ngunit naisip niya na hindi ito pwede. No, may mission ka, Luisa. Kaya ka narito. Meron ka ng Jerry, kaya tigilin mo na ang kahibangan mo. Sigaw ng utak niya. Itinulak niya ng bahagya ang binata at saka siya kumalas at inayos ang sarili bago lumabas. Sorry babe, kung pinaghintay kita. Saad niya dito. It's okay babe, may kausap ka ba sa loob? Takang tanong nito. No, baka kasama kong umihi. Turan niya. Ganun ba? So let's go. Sumuliyap muna siya sa CR bago sila tuluyang umalis. Naiwan namang napapahawak sa batok ang binata habang nakatingin sa papalayong dalaga na kasama ang lalaking kaagaw sa puso ng dalaga. Sa kabilang banda naman ay nag-uusap ang dalawang magbiyenan. Iha, alam kong si Luisa yung kasama ni Mr. Florante. Mukhang nais niyang maghigante dahil ginamit niya si Mr. Florante para makalapit sa atin. Turan ng ginang habang lumalagok ng isang basong alak. Yes, Mama. Kailangan hindi siya makalapit sa asawa ko. Hindi ako papayag. She's just a trash. Saad nito, sabay taas ng kilay. Don't allow them to be close to each other. Kailangan mo bantayan ang asawa mo, Marga. Seryosong sabi ng ginang. Yes, Ma. Akong bahala. Sabay ngisi ng nakakaloko. Sa kabilang banda naman ay nakaupo ang dalaga sa may kama niya habang nag-iisip. Mahal pa rin kita, Justin, pero hindi na pwedeng maging tayo dahil kasal ka na. Bulong niya sa sarili. Liza, sabay katok nito sa pinto. Napukaw naman sa pag-iisip ang dalaga. Agad niyang binuksan ang pinto. Pagbukas niya, nakita niya ang binata. Jerry, ikaw pala. Bakit? Takang tanong niya. Gusto sana kitang makausap. Saad nito. Sige. Hintayin mo na lang ako sa may sala. Turan niya. Ilang minuto rin siyang hinintay ng binata sa may sala. Ano ba yung pag-uusapan natin, Jerry? Tanong niya. Sabay upo sa tabi nito. Liza, mahal mo pa rin ba siya? Seryosong tanong nito. Ano ba yung tanong na yan? Sabi niya, sabay tawan niya ng pagak. Gusto kong malaman, Liza. Sabay hawak niya sa kamay ng dalaga. Ha? At agad naman umiwas ng tingin ang dalaga sa binata. Liza, nararamdaman kong mahal mo pa rin siya. Kalimutan mo na siya dahil masasaktan ka lang. Saad nito. Jeric, sorry kung ano man yung nararamdaman mo, nagkakamali ka. Bulong ng dalaga. Tumingin ang binata sa mata ng dalaga, sabay hawak niya sa pisngi nito. Liza, mahal kita. Kaya ko ginawa ang lahat ng ito dahil gusto kong ipaghiganti mo ang tatay mo sa mga taong pumatay sa kanya. Bulong ng binata sa kanya. Dumaloy ang luha sa kanyang pisngi at agad naman itong pinunasan ng binata. Jerry, thank you dahil sa'yo nagawa ko silang harapin ng taas noo. Pero hanggang kailan ako magiging matapang at
malakas sa harap nila. Gayong mahina naman talaga ako. Turan niya sa gitna ng pag-iyak. Lisa, kasama mo ko sa bawat laban mo. Ako ang magiging sandigan mo. Bulong nito sa kanya. Paano kung maging mahina ako kahit nandyan ka? Paano kung hindi ko pala kaya? Saad niya, sabay yakap sa binata. No, hindi mangyayari yon, Lisa. Dahil nandito lang ako. Turan niya, sabay haplos sa buhok ng dalaga. Paano kung mahal ko pa rin si Justin? Paano kung maging mahina ako at bumigay ako sa kanya? Mga katagang hindi niya masabi sa binata. Dumating ang araw ng party para sa pag-welcome ng Lorenzo sa Florante Company sa pakikipagsosyo sa kumpanya nila. Nagsuot ng eleganteng damit ang dalaga na gawa ng isang pinakasikat na designer sa buong bansa. Bumagay ito sa dalaga dahil sa likas niyang ganda. Pagpasok nila sa hotel na pinagdarausan ng party ay napatingin ang lahat sa kanilang dalawa ng boyfriend. Wow! Bagay silang dalawa. Ang ganda ni Miss Lisa at ang gwapo naman ni Mr. Florante. Bulong ng mga babaeng nadadaanan nila sa tabi ng red carpet. Uy, andyan na sila Mr. Florante at ang girlfriend niyang ubod ng ganda. Saad ng isa pang babae. Ngumiti lang sila habang naglalakad sa red carpet papunta sa may harapan ng stage. Ladies and gentlemen, let us welcome our partners in this project, Mr. and Miss Florante. A round of applause. Saad ng MC at pumalakpak naman ang lahat. Agad namang lumapit sa kanila ang ama ni Justin para papuntahin sila sa VIP chair. Thank you for coming, Mr. and Miss Florante. Saad ng matandang lalaki. You're welcome, Mr. Lorenzo. Turan ng binata. Ngiti lang ang isinukli ng dalaga sa pagpapasalamat nito. Maya-maya pa ay lumabas na rin ang dalawang mag-asawa. Parang lintang nakapulupot ang mga kamay ng babae sa braso ng asawa nito. Ngumiti ito na nakakaloko sa gawin niya. Gumanti rin siya ng ngiti na animo hindi siya apektado sa ginawa nito. Hi, Miss Lisa. Bati ng babae na may halong pang-iinis. Hello, Mrs. Margaret Lorenzo. Pagdidiin niya sa pangalan nito. Nag-shake hands naman ang dalawang brusko at saka nagngitian. Welcome, Mr. Lorenzo and Miss Liza. Saad nito, saka naman kinamayan ang dalaga. Hindi niya agad binitawan ang kamay ng dalaga. Thank you, Mr. Justin Lorenzo. Saad niya, sabay bawi ng kamay dito. Matiim siyang tinitignan ng lalaki. Ngunit umiwas siya sa mga titig nito. Umupo na rin sila dahil nagsisimula na ang party. Tumugtog ang malamyos na musika. So, let's have a dance. Saad ni Mr. Justin sa dalaga. Ngunit ngiti lamang ang ginanti niya dito. Liza? Tawag ni Jeric sa dalaga, sabay lahad niya ng kamay dito. Sure. At agad naman niyang kinuha ang palad ng binata. Sabay na silang tumayo at iginaya siya ng binata sa may gitna ng dance floor ang dalaga. Napatingin ng may halong inis si Justin. Dahil sa pag-ayaw ng dalaga, natanggapin ang palad niya para sana masayaw ito. Han, sayaw tayo. Paglalambing ng babae sa asawa. Ngunit wala siyang gana, kaya tumanggi siya na isayaw ang asawa. Pumunta siya sa harap ng bartender at saka siya umorder ng isang basong alak. Hey, ba't mo ko iniwan doon ha? Inis na sita sa kanya ng asawa. Will you please stop following me, Marga? I want to be alone. Turan niya dito, sabay tungga niya ng isang basong alak. How dare you? Bakit? Dahil ba nakita mo si Luisa? Sigaw nito sa gitna ng malakas na tugtog. Shut up! Sigaw niya sa malditang asawa at saka siya umalis sa kinauupuan. Justin, alam kong mahal mo pa rin ang walang kwentang babaeng yon. Sigaw nito sa kanya. Marga, stop it! Umuwi na tayo. Turan niya, sa kanya hinawakan sa braso ang babae. Hey, iho, ano ba nangyayari sa inyo? Bakit kayo nag-aaway? Tanong ng ginang sa dalawa. Mom, we need to talk. Kailangan na naming umuwi. Sabay kaladkad niya sa babae. No! Let me go!
at saka siya kumawala sa pagkakahawak ng asawa. Marga, umuwi na tayo. Doon tayo mag-usap, okay? Ayokong umuwi dahil may gagawin pa ako. Sigaw niya. Saka siya nito iniwan at dumiretso ang asawa sa stage. Pinapatay niya ang musika at nagsalita siya sa mikropono. Please stop the music. Turan niya. Tumingin ito sa gawin ng dalawa na nakatingin na sa kanya ngayon. Ladies and gentlemen, may gusto lang po akong i-announce. Pinigilan ito agad ng asawa, ngunit hindi nagpatinag ang babae. Ayan mo ako magsalita, Justin! Please! Sabay stop sign niya sa kamay para hindi siya pigilan ng binata. I just want you to know na ang kasama ni Mr. Florante ay isang mistress ng asawa ko. Tama ba, Miss Liza? Or should I say, Miss Luisa? Stop hiding yourself from people beside you. Alam kong ikaw si Luisa. Kahit kailan hindi mo maaagaw sa akin ang asawa ko. Sigaw nito sa mikropono, ngunit agad itong kinuha ng asawa bago pa man ito ituloy ang sasabihin. Sorry guys, hindi totoo ang mga sinabi niya. Sorry Mr. Florante and Miss Liza. Pagpapaumanhin niya sa mga sinasabi ng asawa. No! Bakit mo ipinagkakaila ang lahat, Justin? Totoo ang mga sinasabi ko! Sigaw nito. Inis na kinaladkad niya ang babae papunta sa kotse. Napatulala ang dalaga dahil sa paninira ng malditang iyon. Pumatak ang mga luha sa kanyang pisngi at napatingin siya sa binata. Liza, don't mind her. Trust me. Marahang hinawakan siya ng binata sa bewang para alalayan siya. Narinig niya nagbubulungan ng mga tao na nasa paligid nila at matalim ang titig sa kanya ng mga ito. Jerry, gusto kong magsalita ngunit hindi ko kaya. Habang umiiyak niyang sabi sa binata. Liza, trust me, okay? Bulong niya sa dalaga. Iginaya siya kaagad ng binata palabas ng hotel na yon. At saka na sila sumakay ng kotse nito. Hindi nagsasalita ang dalaga dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman. Dahil alam niyang kahit kailan ay hindi siya naging mistress. Liza, huwag ka mag-alala. Ika-cancel ko na lang ang negosasyon natin sa mga Lorenzo Company. Saad ng binata. Tumangulang ang dalaga at walang kahit na anong katagang lumabas sa bibig niya. Sa kabilang banda naman ay nakauwi na si Margaret at Justin sa bahay nila. Pumasok sila kaagad sa kwarto. Inis na ibinalibag ni Justin ang flower vase. Ganyan na ba kakitid ang utak mo, Marga? Dahil kahit sa maraming tao kaya mong ipahiya ang mga taong dapat ay magsasalba sa kumpanya ni Dad. You are so pathetic, Marga. Sigaw niya sa babae. Umiyak ang babae at saka nanginginig na sumigaw. Hindi ako makitid, Justin. I am just telling the truth. Kung hindi dahil sa babaeng yun, hanggang ngayon mahal mo pa rin ako. Pero sinira na babaeng yun ang pagmamahal mo sa akin. Justin, ginawa ko ang lahat ngunit kulang pa ba? Kulang pa ba? Sigaw niya sa kanya. No, hindi pagmamahal yan nararamdaman mo, Marga. You are such a selfish person. Oo, mag-asawa tayo. Mag-asawa lang tayo sa papel. Ngunit hindi sa puso ko. Dahil kahit kailan, hinding-hindi ka makakapasok dito. Sabay turo niya sa tapat ng dibdib niya. Hindi nakaimik ang asawa at iniwan niya ito saka siya lumabas ng kwarto. Umuwi siya sa puder ng kanyang mga magulang para kausapin sila. Oh, Justin, bakit narito ka? Ano ba ang nangyari? Kunwaring walang alam ang ina. Ma'am, dito na muna ako matutulog. Saad niya, bakit iho? Nag-away na naman ba kayo ng asawa mo? Tanong ng kanyang ama. Yes, Dad. Gusto kong makipag-divorce. Turan niya. At napatulala ang ama sa sinabi ng anak. What? At bakit mo gustong hiwalayan ang asawa mo? Inis na tanong ng kanyang ama. Dad, kahit kailan hindi kami magkakasundo ni Marga. Turan niya. Stop it, Justin! Hindi pwede. Walang magde-divorce. Saad ng ina. Ma'am, di ba ikaw lang naman ang may gustong pakasalan ko ang babaeng yon? Alam mo sa umpisa pa lang, ayaw ko na kay Marga.
Sabi niya. Justin, don't do this. At hindi papayag si Marga sa gusto mo. Paliwanag ng ina. Kausapin niyo siya, ma. I have so many reasons kung bakit gusto ko siyang hiwalayan. Justin, pwede ba bukas na natin pag-usapan ng tungkol dyan? Saad ng kanyang ama para makaiwas sa mga nais sabihin ng anak. Hindi na nakaimik ang binata dahil umakyat na ang ina at ama sa kwarto. Sa kabilang banda naman ay dinala ng binata ang dalaga sa isang lugar na sila lang. Nais niya kasing masolo at makausap ng maayos ang dalaga. Saan tayo pupunta, Jeric? Tanong niya dito habang sakay sila ng kotse nito. Secret, malalaman mo rin mamaya pag andun na tayo. Saad nito, sabay magilaw ng ngiti. Ano ba yan? Ayaw pang sabihin? Kunwaring paglalambing niya. Don't worry, malapit na tayo, okay? Saad nito. Hindi pa man sila nakakarating sa pupuntahan nila, ay tanaw na ng dalaga ang malawak na karagatan. Wow, ang ganda naman dito, Jeric. Natutuwa niyang saad, sabay bukas niya ng salamin ng kotse para mas malanghap ang sariwang hangin na nagmumula sa kalikasan. Lihim ring natutuwa ang binata dahil alam niya napapasayanan niya ang dalaga. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa isang resort na pagmamay-ari ng kanyang tita. Wow, Jeric, ang sarap naman dito. Masayang palatak ng dalaga. This is my tita's Carmen's resort. I hope you like it here. Saad ng binata. Oo, sobrang gusto ko dito. Masayang turan ng dalaga. Ibinaba na ng binata ang mga dala nila at pumesto sila sa isang hindi pa occupied na kubo sa tabing dagat. Oh, iho, narito na pala kayo? Masayang tura ng tita niya. Yes, tita. Siya nga pala si Liza. Girlfriend ko po, tita. Pakilala niya dito. Hi po, bati ng dalaga sa mabait na tiyahin ng binata. Hello, Liza. Nice to meet you, iha. Sabay lahad nito ng kamay at ngumiti na matamis sa kanya. Ikinagagala ko rin pong makilala kayo, tita. Turan niya, sa kanya tinanggap ang kamay nito. Mag-enjoy lang kayo dito, iho, and Lisa. Masaya nitong sagot. Opo. Sagot naman ng binata. So, I have to go dahil may aasikasuhin pa akong bisita sa kabila. Pagpapaalam nito sa kanila. Okay, tita, good luck. Sabay alis na ng tita niya. Naiwan naman sila nag-aayos ng gamit sa kubo. Sumapit ang gabi at naisipan nilang mag-night swimming. Nagsuot lang siya ng swimsuit na kulay red na bumagay naman sa napakakinis niyang balat at sa magandang hubog ng kanyang katawan. Wow, you look so beautiful. Bulong ng binata habang nasa likuran siya ng dalaga. Nagulat ang dalaga na may kung anong kuryente ang dumaloy sa kanyang katawan. Umiwas siya kaagad sa binata at mabilis na lumusong sa tubig. Ngunit hinabol siya ng binata at agad naman siya nitong niyakap sa may tubig. Ano ba, Jeric? Nakikiliti ako. Natatawa niyang saad dahil sa pagkakahawak ng binata sa bewang niya. Liza, wala naman sigurong masama dahil girlfriend kita at boyfriend mo ko. Bulong nito sa kanya. Ha? Oo, pero hindi niya na ituloy ang sasabihin dahil agad siyang hinalikan ng binata sa kanyang labi. Pumiglas siya, ngunit kalaunan ay nagugustuhan niya ang halik ng binata. Nagsimulang bumaba sa kanyang leeg ang halik ng binata at napapaigtad ang dalaga sa ginawang sensasyon na nararamdaman. Teka, Jeric. Bulong niya sa gitna ng paghalik nito. Why? Tanong ng binata, sabay tumitig sa kanya ang mapungay nitong mata. Hindi to tama eh. Saad niya, sabay ahon sa tubig at dumiretso sa loob ng kubo. Liza, wait. Turan ng binata habang nakasunod sa kanya. Pagpasok nila sa kubo ay agad na hinawakan siya ng binata. Look, I'm sorry Liza, nadala lang ako. Bulong niya. Napatitig ang dalaga sa mapungay nitong mata. Liza, mahal kita. Kaya kahit ano pa man ang mangyari sa atin,
Pananagutan kita at magiging akin ka lang. Turan nito, sabay yakap nito sa kanya. Jeric, pero hindi pa ako handa. Bulong niya. It's okay, Lisa. Kaya kong maghantay. Turan niya, sabay mahigpit na yumakap sa dalaga. Dumating ang araw na binawi na ng binata ang nais na pakikipagsosyo sa mga Lorenzo dahil sa ginawa ng asawa ni Justin. Kaya umayaw na ang kabilang kampo. Look what you've done, Margaret. You ruined everything dahil babagsak na ang kumpanyang ito at wala nang gustong magsalba nito. Inis na tura ni Justin sa asawa. Justin, huwag mong pagalitan ng asawa mo dahil hindi niya kasalanan kung bakit. Ngunit hindi natapos ng ina ang sasabihin. Okay, fine. Kampihan mo pa siya. Total magkakaintindihan naman kayo, di ba? Sana kayo na lang ang nagpakasal at nagsama. Inis na turan niya sa ina at agad naman siyang umalis para magpahangin sa labas dahil alam niyang sirang-sira na sila. Sa mga dyaryo, TV at social media ay ibinabalita na ang pagkalugi ng kumpanya nila. Naiwan naman ang magbiyenan sa loob ng office. Ma, wala na tayo magagawa pa dahil talagang babagsak na ang kumpanya niyo. Kung hindi dahil sa babaeng yon, hindi sana magkakandaleche ang buhay natin ngayon. Turan na malditang babae. Please, tumigil ka na sa kakadada mo dahil wala ka namang maitutulong sa problema namin, diba? Inis niyang saad sa manugang. Wait, bakit mukhang galit ka rin sa akin? Tandaan mo, kung hindi dahil sa pamilya ko, matagal na sanang wala tong kumpanya niyo. Eh di sana, nagkabaon-baon kayo sa utang. Kaya you have no rights to insult me. Sigaw niya sa biyenan. Oo, noon yun. Pero ngayon, wala na kayong maibubuga pa dahil lugmok na rin kayo. Turan nito sa kanya. What? Ikaw nagsimula nito, di ba? Dahil gusto mo. Magustuhan ako ng anak niyo at pakasalan siya. So ginawa ko yun para maisalba ang papalugin yung kumpanya. At ikaw, marami ka pang kasalanan. Ikaw ang may gawa ng lahat sa kamalasang ito. Sigaw na manugang saka ito padabog na umalis. Hindi na nga napigilan ng Lorenzo family ang pagbagsak ng kumpanya at nawala na rin ang mga luhong meron sila. Tuluyan na nga sila naghirap at nagtatrabaho na lang ang binata bilang staff sa dating kumpanya. May lubhang karamdaman rin ang ina at namatay ang ama dahil inatake ito sa puso at dahil na rin sa sunod-sunod na problema. Matapos ang lahat ay nagkahiwalay rin sila ni Margaret. Umalis ito ng bansa para sumunod sa magulang nito. Lumabas siya ng building para magpahangin. Ngunit nakita niya si Luisa na naglalakad papunta sa kung saan. Kaya sinundan niya ito. Nakita niyang umupo ito sa may upuang bakal sa may waiting area. Kaya kinuha niya ang pagkakataon na makausap ang dalaga. Hi, bati niya dito habang nakatingin ito sa cellphone niya. Napaangat ang tingin niya sa kanya at nagtama ang kanilang mga mata. Justin, anong ginagawa mo dito? Maang niyang tanong, sabay tingin sa paligid. Gusto sana kitang makausap, Luisa, kung okay lang. Turan niya. Okay, pero sandali lang ha, baka magalit ang boyfriend ko. Saad niya. Okay, malungkot niyang sagot. Luisa, sorry sa lahat ng nagawa ng pamilya ko sa'yo. Alam kong hindi ko na maibabalik pa ang araw na kung saan tayo nagsimula. Turan ni Justin habang matiim na nakatitig sa dalaga. It's okay, Justin. Napatawad ko na sila sa lahat ng mga nagawa nila sa akin. I know, Justin, na maraming bagay ang nawala sa atin at hindi na maibabalik pa ang dati. Saad niya sa binata. Yeah, you're right, Luisa. Hindi na nga maibabalik pa ang dati. Hindi natuloy ng binata ang sasabihin dahil biglang nag-ring ang cellphone niya. Wait, sasagutin ko na muna to. At agad naman niya sinagot ang tawag. Yes, ako nga po ito. Sagot ng binata. What? Ano? Gulat na turan ng binata. Okay, pupunta na ako dyan. Saka niya pinatay ang cellphone niya. Luisa, I'm sorry, I have to go. Natataranta nitong paalam sa kanya. Wait,
Bakit? Ano nangyari? Tanong niya. Luisa, nasa ospital ang mom ko. Turan niya. Ano? Sasama ko, Justin. Saad ng dalaga. Natigilan ang binata sa sinabi ng dalaga at tumingin siya dito. Okay, let's go. Agad naman silang umalis at pumunta sa ospital. Ilang minuto pa ay nakarating na sila agad sa ospital. Pumasok sila kaagad sa loob. Dok, ano pong kalagayan ni ma'am? Tanong niya kaagad sa doktor paglabas nito sa room ng ma'am. Okay na siya. Naging stable na ang heart rates niya. Kailangan niya lang ng pahinga, Mr. Lorenzo. Tura ng doktor. Thank you, Doc. Pasasalamat niya sa doktor. Yeah, I have to go. Agad namang umalis ang doktor at pumasok na rin sila sa loob. Nakita ng dalaga ang kalagayan ng ina ni Justin. Lubha itong nahihirapan sa kanyang karamdaman. Anak, sino ba yung kasama mo? Tanong nito habang hirap na hirap siyang makapagsalita. Ma'am, si Luisa po. Maaari ko ba siyang makausap? Tanong niya sa binata. Tumingin naman sa gawin niya ang binata na waring nagsusumamo. Naintindihan naman agad ng dalaga at agad naman siyang lumapit sa ina ng binata. Nang makalapit ang dalaga, ay pinipilit ng ginang ang ngumiti sa kanya. Iha, napakasaya ko na sumama ka kay Justin dito. Paninimula nito. Tangulang ang isinagot ng dalaga. Sa kanya hinawakan ng kamay ng ginang. Luisa, patawarin mo ko sa lahat ng nagawa ko. Sana'y mapatawad mo ko. Sabay agos ng luha nito. Pinapatawad ko na po kayo. Alam kong mahirap pa magpatawad. Pero ayaw ko na pong bumalik sa nakaraan. Dahil natapos na ang lahat ng yon. At hindi na maaari pang balikan. Bulong niya sa ginang. Sabay patak ng mga luha sa kanyang mga pisngi. Iha, pinagsisisihan ko na ang lahat na nangyari. Sising-sisi ako sa mga nagawa ko. Kahit pa ang kapalit ay buhay ko. Alam kong sobrang laki na ng naging kasalanan ko sa'yo at sa tatay mo. Turan nito habang patuloy na umaagos ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Huwag na po kayo magsalita. Ayaw ko pa nakikita kayo nahihirapan. Pinapatawad na po kita. Bulong ng dalaga, sabay patak ng luha sa kanyang pisngi. Maraming salamat, Luisa. Masaya nitong turan. Napatawad na ng dalaga ang ina ni Justin dahil ayaw niyang habang buhay ay dala-dala niya ang mga pait at pighati ng nakaraan. Dumating ang araw ng kasal nila Jerry at inimbitahan niya si Justin at ang ina nito. Congratulations, Jeric and Luisa. Sabay kamay ni Justin sa dalawa. Maraming salamat, Justin. Masayang tura ng dalaga. Congratulations, Iha. Sabay yakap ng ina ni Justin sa kanya. Thank you po, tita. Magiliw na pasasalamat niya dito. At naging masaya ang lahat sa araw na yon. Matapos ang kasal ay dinala ng asawa si Luisa sa ibang bansa para doon mag-honeymoon at doon nila bubuuin ang lahat ng kanilang pangarap.